Mayong buntag sa atong tanan. Praise God. Pili pa kayo sa mga katapad nga mayong buntag. O nalipay ko nga naa ka. O gaginhawa pa ka. Sige, tutudlat. Welcome sa atong second Sunday ng month of March. Paspas kayong panahon, no? So, ihap-ihap na ko balimang po ka Domingo karong bulana di ay. Pero taas-taas pa ang ano. Tapos hapit na po ang atong first anniversary. So, I'm so excited and so blessed na blessed na sa Ginoo sa ina ng katuigon ba. And I hope nga wala pa po nasumhan sa among mga dagway. Kaya mga dagway na mo endangered species na ba yan eh. So, talagsaon na kayo ni. Ang nawa nga ni, wala kayo makita na sa market. Wala kayo mga ni. Bisig sikanhan, wala gid. Pure gid ni siya. Pure nitibo. But anyway, thank you so much for coming here. And I hope na i-bless ta ni Lord sa iyang mga pulong karon. And magkinabuhi ta nga kanang ma-please gyud ang atong Ginoo. Amen ba? Kaya ang atong series will continue to our series. Sa itong series na to, a church that pleases God. So when we say church, unsa gani ang church? Kita. So it's not about the building, it's not about the structure, it's about us. Lalahi man ta og mga karakter, lalahi ta og mga gigasanayan, but when we talk about church, it's about us. Nganong matawag ba ta nga church? Because if we believe the Lord Jesus Christ and you accept Him as your Lord and personal Savior, part na ka sa body of Christ. Amen ba? If you are part of the body of Christ, now you're living with God. So magkinabuhi na ka o ang imong kinabuhi nimo para na gid sa Ginoo. Then anong may common ang church kay gusto sa Ginoo, for example sa among seminar last Monday, Tuesday and Wednesday, nindot kay ang among seminar about discipleship. Kay gi-emphasize ko dito nga ang church is not about the structure good. Kita gud ang church. Kay dili makumpleto ang church kung wala ka, wala you. So kung wala ka, so di makompleto. Ikaw gyud ang church dinhi. Kay ang Ginoo gyud ang pulong sa Ginoo mo dwell gyud sa imo ang kinabuhi. Sa imuha gyud diretso. So dili gyud sa structure sa building sa unsa pa din na. So kumingon sila nga ang church mo ni ang tinuod nga church, mo ni ang saktong church namo, mo ni ang giingon sa Ginoo nga church dili na tinuod. Kay ang gapanday ana dili man Christian. Ang siguro pag magpanday ana nag-inom pa ganito samtang gapanday. So wala gay church nga maingon ta nga muna ang church kang gi-appoint sa Ginoo. Kita gid ang gi-appoint sa Ginoo. Munang magkinabuhi ta nga please ang ato ang Ginoo. So muna ang atong goal. Ingon pa ni Paul, therefore we also have our ambition. Kita lain-lain gyud ang mga ambition sa kinabuhi, tama? Ako na ko ambition nga mahimo ko ang artista. Na ako'y potential. Pero stuntman lang ba? Stuntman katong kulatahon lang ni Coco Martin ba? Okay ra pod. Nana, di ba? Kulatahon ko ni Coco Martin, okay ra po kaysa kuha. Di ba siguro kamo nang usa may mga pangando ambition niyo siyang kinabuhi. Kano isa may ambition sa mong kinabuhi nay? Mag-preach, mag-pastor, mag-preach. Lalayat ang mga ambition sa kinabuhi, tama? Dahil gusto mahimong artista, mahimong ako dati gusto jud kong dati tong high school ko gusto jud ko mahimong seaman. Yan. Kung ambisyon ako ng seaman. Pero kay lahi man ang calling ni Lord, nanagoy mga nanay ka ng mga scholarship sa usamis ko dati, aside sa kanang cute pod ko, kanang dati man good sa hiling mo kog basketball. So na mga scouting ana ba? Sa may gusto mo nga school, kay may potential ka, may mo kang varsity sa school. So excited kay ko kay isa das number 1 din na ang Lasal. Nami Lasal sa usamis. Lumia niya mag-scholar ka niya. Sige kag dula. Nindot mo nga trabaho gud. Aghilig pa nimo, ganahan pa nimo nga trabaho. Nya silduan pa gyud ka naman allowance nga full scholar. Kung lamia oy. Pero lahi gyud ang calling sa Ginoo ba sa kuha ba nga. Miski na jud Bible school. So natin na lang ang mga ambisyon. Pero ang gusto sa Ginoo gyud nga ambisyon gyud nato unsa man. Whether at home or absent, ibig sabihin na naman ka dito sa langit, sa presensya sa Ginoo or wala sa presensya sa Ginoo diri sa kalibutan. Ang atong ambition is what? To please Him. So malipay gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi gyud. Mo gyud ang ihang goal. Di ba for example, ang mga ginikanan, di ba?
Pag ang iyang anak badlungon kayo, di gud malipay gud ang ginikanan, pero pag ang ginikanan ay ang anak buutan, di ba, para sa example, para sa ni Ethan ana ba? Si Ethan, wa tay mahimutan kay kamo gud ang example na to ni. For example, si Ethan, kung buutan siya, malipay gud ang mga magpapa, tama? For example, pahugason sa iyang mga magpapa, hihay kay iyang duha ka igsoon, no? Di ba? Di ana ba? So, makapalipay sa ginikanan gud pag ay cancel or connect. Cancel. Yan. So yan. Sige. Cancel intermission number. So there are 5 qualities. There are 5 qualities of a church that pleases God. Ka-remember mo sa una? Sa una gani? Ka-remember pa mo? Ha? Okay. A reverent church. Tama? A reverent church. Katong last Sunday. Isang to last Sunday. Faith-filled church. So, when we say a faith-filled church, kanang punong-puno sa pagtuo. Tama? Kung sa ito ingon sa sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him. So, katong Thursday, nagsugod big D group dito sa Mintal. Praise God, kaya nakasugod tawag small group dito sa Mintal. So, natay connection dito sa Camellia Homes. So, we're so blessed. Kami nag-expect ba? Sige, nagdulag basketball. And then, mga contact. So, then, muna among topic, katong Thursday, about faith ba? So, na yung mga tao yun nga, na tinuod, na Ginoo, tuo sila, pero ang ilang pagtuo nila, naagid din na sa word nga, conditional. Karamihan mo sa ito gani, tulo ka low view of God, ang klase nga faith, sa ito na gani, conditional faith, ikaduha, stagnant faith. Ikatulo, last na lang for the price. Na yung price. Ikatulo. Safe faith. Ikaw mo siguro naminaw siguro. Safe faith. Di ba na-usahin natin inana, di ba? Kanang conditional, Lord, kung ihatag di mo ni Ginoo, mga lagad ko sa imuha. That's conditional faith. Ibig sabihin, kung inanakay conditional faith, ubos ka imong panglantaw sa Ginoo. Nag-gets ninyo? Nag-gets ninyo? Usa to isa gani, kadua, stagnant faith. Usahay ang atong faith nato, kung nasa level 1 lang, diha lang po, di lang po mo grow sa ang atong faith. So damo kung inana ang atong faith na to, murag inana pud kababa ang atong paglantaw sa Ginoo. Ginoo, okay, Ginoo, murag istorya lang, murag nala sa Bible. Pero kung if you believe in God, nga that He is a sovereign God, and kanang He is a powerful God, nakabalo ka kung kinsa siya, mo level up gyud ang imong faith. Tama ba? Kaya usay tingon sa 1 Corinthians nga, for we walk by faith and not by sight. So ito ikatulo gani, safe faith. Ang safe faith, review lang ta, ang safe faith ka na bang, Lord, kung ihatag nimo, maayo. Pero kung dili, okay ra pod. Warag safe lang pod ka ba? Warag sa kuan para sa mga instrumento pa na play safe. Warag play safe lang kay mo ba? So payon ka nga, Lord, kabalo ko nga ihatag gyud nimo. And then kung inana ang level sa imuhang faith, sa may tabo, you can please God. Makapa-please gyud sa Ginoo pag level up gyud ang atong faith. So natin mga example last Sunday, di ba? So grabe gyud ka amazing si Lord when it comes to kung ana bitong natay pagtuo sa iya ha. Ang Ginoo gyud mga pamuhat gyud. But today, padayon ta sa atong series, the 5 qualities of a church that pleases God. And number 3 is a bold church. Before ta magpadayon, mag-pray sa ta. Father God in heaven, Lord, salamat kaayo sa imuhang pag-bless ka namo sa among series. Salamat, Lord God, nga namin na-learn sa duha na mo ka discussion, Lord God, duha ka topic, Ginoo, mo ang Reverend Church, a faith-filled church. And now, Lord, mo proceed namin sa a bold church. Siguro times sa mong kinabuhi, Lord God, nga we feel timid or we feel shy, Ginoo, nga i-share na mo ang among faith nga to sa uban. And I pray, Lord God, nga pinaagi nini nga message, Ginoo, you will enlighten us, you will encourage us through the life of your apostle, Ginoo. Nga despite, Lord God, sa ilahang struggle, despite sa threats, despite nga pwede silang patyon, Ginoo, but instead, Lord God, nga makulbaan sila, mahadlok sila, ni run away, Lord God, sa imuhang purpose. But instead, Lord God, gipakita gyud nila ilang boldness to share the gospel. And I hope, Lord God, namin ma-learn ug mo po na ang amuhang makinabuhi, Ginoo.
Tudloy ko amahan sa mga dapat na kong isulti o sa mga butang nga di na ko dapat isulti. We entrust you, Lord God. Speak to us today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. When we see a bold church, unsa ni come up sa inyong mind? Yan. Unsa ni come up sa inyong mind? When we say bold church. Just for example, God, when we talk a word na, kanang word nga boldness bitaw. Just for example, naba mo yung mga favorite nga Korean nga actor. Dati, paborito mo dati sa itong bata-bata pa may, kaning F4, si Watchili, si Daming Su. Munang kami sa una, mga Daming Su kay mga kiat ba, kami sa una ba ya? Jadahan kami mga samad-samad ba? Munang Daming Su, Daming Sugat. No, Daming Sugat. Di ba sa una, pag favorite artist din mo, pag nakay-paboritong artista, di ba mo po ang imuhang ang akong libro, ang akong notebook, F4. Kaya uso mo na sa una. Kada mga notebook sa una, nga na yung mga picture bitaw, na F4. Sa una, kusog ka na si Kim Chu. Kusog po ka na si Kim Chu sa una. Daghan kayo, pati mga picture sa F4, pati ka ng mga, uso na sa una ka ng mga, kanang murag gagmay bitaw nga, sa F4, di ba ka ng murag magazine siya nga, poster. Sorry, mali ko. Poster, di ba nauso mo na sa una? Paliton, ngamot, nagpilagin na sa una. Kalaman ko surprise. Lalahin na mga Mature Garden, di ba? Mature Garden, after si Sunshine, o si Cesar Montano. Tama ba? Si Sunshine, ito na. Si Sunshine Cruz, ito na. Si Sunshine, grabe ito mga kasauna. Pati palit mig sticker, katong sticker sa una, Mature Garden. Basi usang kay paborito man namo. So dili gud mi maulaw gyud kaya naman maskin ang sinuotan namo, maskin Misteryahan yung sa una, sino nyo? Wala lang sa una kay di mi maulaw gyud. For example, karon panahon na gani, di ba? Pag may mga paborito nga Korean, dili gyud sila maulaw gyud nga ipakita nila ilahang ginahangaan, tama? Muna ang mga buhok nila katong pinaana ni mata, balag dako og matagot, pinaana din ba? Kumusta ka? Kaya naman agad sila ginaawat. So nya ang sinuotan nila kanang dili gyud sila maulaw ba nga ipakita gyud na, for example sa basketball. Sa sports, di ba? For example, ako. Medyo ko maulaw dati nga, magsuot ko kanang jersey nga number 18, nga Yap ang apelido. Kay favorite player na ko dati si James Yap. So, pati ang mga tinirahan, kanang ipakita gud ako nga, gud ako siya, favorite player gud ako siya, di ba? So, ginaano ba? So, munang tawag ko dati, James Yap mo na siya, pero James Yaps. Kay, mo man akong ginaano. So, did ko maulaw, ana. So, the same way, mo pod sa tuwa. As a Christian, gaano ta kanang boldness na to ba? Sa pagpakita na to that we are a follower of Jesus. Tama ba? Nag-guess ninyo? Ibig sabihin, a bold church is a church that fearless, confident, yan, and unapologetic about its faith. Ang ibig sabihin ng unapologetic? Not sorry or kanabang hindi nahihiya about its faith. And they're not afraid to take rest and stand out. If you are a follower of Jesus, dili jud ka maulaw nga ipakita sa ilaha about your faith. Nagets niyo ang point? You are fearless. For example, fearless, confident nga i-share gyud nimo. Kay for example, katong time nga gidawat ako si Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Pag uli na kong minsayap, simpre nabaguhan sila sa kuwa kay di naman kumuinom. Di na po kumanigarilyo. Mukaon lang sa ilang pulutan. Okay, matingala sila. Nya mohana naman sila nga. So lahi kuyawan nimo isa nga di naman kami inom lagi. Binuang man imo makag others. Wala pa ko ningon pod nga Christian ako. Asa nga di rin ako nag-inom lagi. Unsa man kayo mura magtagdi amigo. Willing and not afraid to take rest. Nga usahay pag mo share na ka about your faith, mo share na ka sa bago nimo nga kinabuhi. Nagi mga butang gid nga kanang mawala sa imuha. Imong friends ba karon? Mga tao na palibot sa imuha. For example, pag tagaya na ka, dili na ka mutagay og isa. Kay gusto nimo 5. Dili na ka mo changes sa imong life ba. So the more nga inana ang imong kinabuhi nimo, dili ka maulang mo share sa imong faith, ipailayla si Jesus sa uban. For example, sa eskwelahan. Nakailabas sila nga ikaw follower ka ni Jesus sa school?
Nakabalo ba sila nga follower ka Jesus sa school? For example, sa trabahoan, sa atong mga silingan, nakabalo ba sila nga follower ta ni Jesus sa atong mga silingan? Basta kita po ang number one nga marites sa atong mga silingan. Kabulo ba ka itong kinabuhi ni Kuan ba no? Diba? Pero kanang marites ba ya, dili na ba yun na siya mawala? Actually, mo improve pa na siya. Kanang pagkamarites, dili na siya mawala. Pagpabiling yun na siya, pero mo improve pa yun. Kaysa una, katong dili pa ka Christian, pag naichismis, kabulo ba ka nga na ay nahitabo kang Maria? Asa lagi? Usa mo to si Maria? Uy, at makitugod, ano ba? Pero katong nahimo kang Christian, wala gyud ba nawala imong pagkamarites, ni-level up pa. Katong nahimo kang Christian, kabulo ba ka kung sinatabo kang Maria? Sa nga ulagi, sige lang, i-pray na to. O, di ba, na-improve? Maayo na, di ba? So, inana ba? So, it means na ay changes sa imong life, and then, tungod kay, ang imong faith sa Ginoo, nakabagos imong kinabuhi, ug dili ka mahadlok nga i-share nga to sa uban. Dili ka mahadlok nga ipakita sa uban kung kinsa ka. For example, na-share na ko last time, di ba? Na ako sa community of Muslims sa Cotabato City. Pero dili jud ko mahadlok na tawagon nila magpaila ko nga pastor ko. Dili ko mahadlok yun nga moingon sa ila nga I'm a follower of Jesus. Then every time mo share sila sa ko about their faith, maminaw ko. Di po ko mahadlok na batihon ko nila. Kaya dito sa Cotabato City, mabalaan nila imong faith, mabalaan ang imuhang kanang nag-share ka sa about kang Jesus, tapukan ka dito. Tapukan ka. Tapos kantsawan ka. Nya, ang pinaka-worst pag yun, pag lakaw nimo, pag uli nimo, ino pa juga nga pag-amping ha. Kaya basig na may tabo sa imo gawas, hadlokon pag yun ka. Mawala gyud ang imuhang confidence. Mahadlok yun ka. Pero dito, wala no doubt. Wala gyud ko mahadlok. Kay kabalo ko nga if stand of my faith, stand yun akong faith na ko kang Jesus Christ. Lagi mga tao gumabago po ang ilang kinabuhi. And then ang pangutana karon, are you bold about your faith in Jesus? Nakabalo ba sila karon nga you're a follower of Jesus? Nakabalo ba sila sa imong faith, sa imong ginatuan? Ay imong family nimo, ay imong mga friends, ay imong mga relatives, nakabalo ba sila about your faith? Now, are you bold in your faith in Jesus? Now, in the book of Acts kasi, kung basahon mo ang book of Acts, gwapo kasi nga story sa mga tao nga, sa mga apostle ni Jesus bitaw, that they are willing to take rest. They are willing to die for the sake of sharing the gospel. Kana bang wala gyud kahadlok ba? Nga mo share gyud sa gospel, mahalag magkinaunsa pa mi. So, for example, take quick nga review lang sa book of Acts. Sa Acts chapter 1, God promised to send the Holy Spirit in power, unleashing and unshakable to spread the gospel of Jesus. So this time, sa Acts chapter 1, nag-promise ko ng Ginoo nga, ayaw mo kabalaka, every time nga mo share mo sa gospel, I send the Holy Spirit ka para mo guide sa inyo ha, para mo power sa inyo ha, and unleash and unshakable to spread the gospel of Jesus. So for example, if you're afraid to share the gospel about your faith, remember nga nagipadala ang Holy Spirit sa imuha. Nga muna mo guide sa imong kinabuhi nimo. And that's the Acts chapter 1. Muna encourage sa Ginoo sa mga apostle. And Acts chapter 2, the Holy Spirit unites believers into a church boldly devoted to God's word, God's people, and God's mission. Amazing kayo. Unite sila sa Ginoo, ang mga believers kaniadto, and they are devoted to God's word. Kana bang dili gud mahadlok ba? Kani mo gud ning akong faith, mo gud ning akong stand. Di ba, for example, karon sa politics bitaw, di ba? Makabasa ka sa mga Facebook karon, gusto nimo i-prove gud nimo nga sakto ang among ginabutuhan, sakto among ginasuportaan. Mga ano kami, kayo mga ano kayo. Di lang ko i-mention. Mga ano kayo, di ba? Mali kayo, mas tama kami, o di ba? So nagita atong gina-prove ba nga ang amo ang presidente kaniadto sakto gid ang yang ginabuhat, tama gid ni, kamo mali gid mo. Di ba inanata? So mo po nang gusto sa Ginoo, inanata ka devoted, inanata ka bold sa atong faith na to sa Ginoo. In Acts chapter 3, under threats kini, na threats ano nahitabuan ni sila ha. Just try to imagine, nag-share lang ka sa gospel, you're under threats. The church prays for boldness, God fills them with power and release radical generosity. Grabe gud ang pag-work sa Ginoo sa ilang kinabuhi nila. Despite sa may mga threats, but instead og mahadlok sila, they pursue. Next is Acts chapter 5. Sa Acts chapter 5, believers choose obedience over safety.
The disciple preached Christ boldly in the face of suffering and persecution. Grabe gyud ang mga persecution sa ilang kinabuhi kaniadto. They are willing to die to spread the gospel lang yun, to share the gospel. They're willing to die. Grabe ang persecution and suffering nila. Later on, madiscuss na to na siya. In Acts chapter 17, Paul boldly preaches Jesus in hostile culture. Sa ganyan pasabot sa hostile culture? Hostile means unfriendly. For example, ano lang, masa yun, unfriendly nga culture ba? Lalo naman kamato ka dito, ay, kumusta mo? Di ba? So, ano ba? So mga, hindi ko makita sa camera. Kasi, siyempre, ba't makita sa camera? So, hi friends, kumusta ka? Kinsa ka? Di ba? So, diligid sila mga pilga. Imagine, inana nga culture mo, adto ka, tapos ma-preach ka sa gospel, reasoning publicly without compromising the gospel. No, there's no compromising. I compromise. Acts chapter 28, sa last chapter, even in chaos, even sa kagubot, Paul proclaims the gospel with boldness and without hindrance. Naa may mga babag sa kinabuhi, just for example, ababag na ko pastor kay grabe manggod ang grabe ang ilahang pagtuo sa Ginoo mo na di ko makashare sa akong faith. Dili na siya struggle. Kaya naman, na may Holy Spirit, aso ganiha, nawala sa kaganiha. There is Holy Spirit nga mo empower gid sa ato. Always remember that. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Because boldness isn't what the church does when it feels strong. It was the church does when it knows Jesus. Sa Tagalog pa, ako lang gitagalog, ang katapangan, or boldness, ano siya? Ang katapangan ay hindi, sige, basahin na nato day, 1, 2, 3, go. Ang katapangan ay hindi kung ano ang ginagawa ng simbahan kapag nararamdaman nitong malakas. Ito ay kung ano ang ginagawa ng simbahan kapag kilala nito si Jesus. Ibig sabihin, dili tungod kay na ako'y strength na mo share sa akong faith. Na ako'y strength, diha lang ko na time mo share sa akong faith. Dili. Kay kung nailhan nimo si Jesus, kung unsa ang gibuhat ni Jesus Christ sa imong kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo, dili jud ka maulaw nga mo share sa gospel. Na aduna jud kay kaisog, bito ba? May katapangan ka. May katapangan ka na ibahagi sa kanila ang iyong paniniwala sa Dios. Apat ko hot mo Tagalog no. So dili jud ka mahadlok. Now, nako i-share sa inyo ha nga duha ka disciple ni Jesus that they are willing to take rest. They're willing to die for the sake of the gospel. Kinsa man ni sila. In Acts chapter 4 verse 13, katong gagani ang ganiya sa Acts chapter 5 at 3 and 4, may mga threats, may mga paghadlok sa ilaha. Lalim man ka for example, sa other countries in Saudi Arabia, Saudi Arabia ba nga lugar, Qatar. So dito actually karon sa Qatar, kuha naman sila open country naman sila, murag Dubai ba? Kasi dati ang Qatar lisod dati sa Qatar, lisod sa Middle East, lisod kaayo nga mag-preach ka sa gospel dito. Lisod kay patyon jud ka. Mga Iranian kana sa Iran, na mga Christian din ha. Grabe tong mga Iran kay mayngon sila nga o sige, buhion ta mo kung i-deny lang ninyo si Jesus. Di na mo mag-preach sa gospel. Kabulo mo kay mga Iranian mo they are not Christians. So they serve other gods. So just try to imagine kani mga Iranians nga ni follow kang Jesus, ni sulod na sa Ginoo, they're willing to die. Naamot na kita yung itong video, gipang pusil sila, gipang suluban sila sa ulo ba? Nagyud. Ingon sila usaman, mo deny mo about sa inyong faith or mamatay mo. Mas gipili nila mamatay kaysa i-deny nila si Jesus. Inani ang netabo pod sa mga apostle. Si Peter sila dyan. Grabe ang ilang suffering. Lalo man ka si Peter, gi-crucified siya, pabaliktad. Pabaliktad ba? Ang mga disciple ni Jesus, gipatay sila, gitusmog sa mantika. Isa may chef ninyo din eh. Diba, pag mapritong mantika, chef, diba chef, pag magprito kag daghang mantika, kisi-kisi yun ang ano yun ba? Imagine, apostle ni Jesus, nag-preach lang sa gospel, giboil dito sa init kaya nga mantika. Grabe. I-deny lang nila si Jesus. But sa atong country karon, wa may reklamo, di ba? Makashare ta sa atong faith. Puro kani nga mga tawhanan eh.
si John and Peter. Now, as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed. Christ, imagine, sa diyang nakita nila si Peter o si John nag-preach sa gospel, na-amaze sila. Kaya kini mga tawhanan ni Abe, katong mga Sadducees, mga lalahi nga mga domination, na-shock sila sa pag-preach ni Peter o ni John. Na-shock sila, kuyawan yung mga tawhanan uneducated man yung mga tao. Tapos untrained men. Kanang wala man sila kaagig Bible school, wala po sila, sama ni mga tawhanan ni. Muna na-amaze sila sa ilahang kadasig, ka-amaze sila sa ilahang boldness ba ni Peter o ni John nga. Dili man sila, wala man sila nakaagi og training, wala man sila nakahuman og university, Harvard University, wala man sila nakahuman. Ako nakahuman kog Harvard. Haggard lang to amo Haggard University, Haggard man kayo. So just try to imagine these people, pero wala man sila kanang educational background, wala gid sila. Pero nung na-amaze sila tungod sa ilahang confidence nga mo share gid sa ilahang faith. Just for example, isa sa mga milyonaryo diri sa Pilipinas, testimony niya, isa sa mga billionaire gid diri sa Pilipinas, negosyante siya. Sa din natin siya og CCF nga church, atin nagsimba, na bless kay siya. And then nagkuan siya, tawag ani, nag-sign siya og form nga ma-apply siya og small group. Apply sa small group ba? So buta niya ang pangalan niya, contact number, tapos address niya. And then pagkaugma siguro to or in other day, na ni bisita sa yaha. Kay gisulat man gud niya dito, good mo niya akong available nga day. Sa pagbutanto lang Monday ang available or Tuesday. Pagkaugma daw ato or other day ba to, na ni abot sa yaha, silang balay, nag-ayo-ayo, ay, doorbell dahil kay social dato man. Siyempre, di ko na ayo, no? Sa Tagalog, bumpod, natao po. So, nag-doorbell siya, pag-doorbell niya, pag-abri niya, isa ka taxi driver. Taxi driver ba? And then, nagpailala itong taxi driver siya nga ako dahil si, isa ko sa mga, volunteer nga nag-lead og small group, nag-facilitate og small group. Nakita na ko imong form, sir, natay D-group later, pwede ba ka mo, basig available ka later, pwede ka mo join sa among D-group. Then siya nga billionaire, una niya nga, taxi driver, tapos ako, ano man, di ba, siyempre billionaire gud siya niya, ang muli small group siya kay taxi driver. Pingon siya nga, ay noon, para man sa Ginoo, di ba, learn about Jesus, ato na bud siya. Kabalo ka tong billionaire karon, isa na siya na ang head. I don't know kung mamali ko. Siya na ang head karon sa CCF when it comes sa teaching sa kanang gitawag na global leadership class. Siya na ang head karon. Motong ana siya testimony niya nga walay gipili ang Ginoo masin unsa ang background nimo. Kay pwede ka gamiton niya. Mayon ka nga Lord, murag dili man ko kanang qualified kay inaani lang man ang akong kinabuhi. Inaani lang man ang ako ang naabot sa kinabuhi. Wala nagmatter ang Ginoo kung educated ba ka or na-train ba ka. Ang gusto makita sa Ginoo ang imong boldness and confidence of sharing the gospel. Nagets ninyo mga igsoon? Nga pa mo diha. Now, kung i-rate ninyo, how bold are you about your faith? Sige daw, asa mo karon din i-rate ninyo. Mga 7. Very good. Praise God. Murag pasado. Isa pa, sa inyo isa pa. How bold are you about your faith? Sa school, sa trabaho, sa community, sa silingan. 10. Praise God. 10. Isa pa. Come on. Imo 8. Praise God. So nakabulog si ay mo mga classmates about your faith. So sa una na jud ko diri sa una 4. Yan. Maulo jud ko sa una gid mo share sa gospel. Mo share sa akong faith, maulo ko diha. Maulo jud ko tawag og Christian dati. Labi na tong high school na ko nga time. Murag maulaw ko nga kanabang lali man katawag ko sa school og pastor. Jadi pa ko pastor ato nga time. So maulaw jud ko mo share ba. Pero kung masabtan nimo ang imuhang gituohan nimo nganong mutuo ka, o sa hinungdan nganong nituo ka, o sa hinungdan nganong nabag-o ka, dili jud ka maulaw gyud nga mo share gyud sa imuhang faith. Now next, padayon ta. Boldness isn't a personal trait. It's the overflow of a real relationship with Jesus. Sa Tagalog pa, basahin na to. Ready? 1, 2, 3, go. Ang katapangan ay hindi isang ugali. Ito ay ang pagbubunga
ng tunay na relasyon kay Jesus. Kung naa kay maayo nga friends, di ba imo man ang ipanabi? Tama? Imo na ipanabi, uy, kablo ka akong friend na kuno, grabe kabuutan. Dali man gitagaan lang man ko niya og sports car. Gitagaan lang ko niya og sports car. Grabe na kabuutan. Di ba? Pero kung hatag mo siguro og biskwit lang, akong friend ako, kuripot kayo, biskwit ra gihatag. So di ba, imagine kung naa kay relasyon sa Ginoo, dili gyud sa ugali nimo ang kanabang ang pasabot mong ganigod, ang katapangan o bigiging boldness, dili na sa karakter. Bunga na siya sa imong tinuod nga relasyon sa Ginoo. Kung naa kay relasyon sa Dios, you have a personal relationship with Jesus, friend nimo si Jesus, naagid mo ka ng communication sa Ginoo, na realize gyud nimo ang usay gibuhat ni Jesus ngadto sa cross sa Kalbaryo, dili jud ka maulong nga mo share sa gospel. Ug dili na mahimong kinaiya nimo, kun dili bunga na siya sa imong relasyon sa Ginoo. Mubata nang uban makabantay mo sa mga kasakasada bitaw, para mag-preach bitaw sila, magamit og megaphone. Diba? Nakatry ko na dati no high school ko. Di gyud ako magunitan og tarong ang microphone. Dahil magamurog pod. Lisod ba pod muwali ka sa public. Kung kamot ana gyud ko sa una niya, di pa kay kabulo mo share ana ba. Pag makita na ko mga kauban nako, grabe yung boldness nila sa pag-share sa gospel. Sa Amerika dito labayan ka og kung sa nga labayan ka, mag-preach ka sa gospel, labayan ka. Ang uban sa Canada, aristuhon ka. Kay Saba, na imo reklamo sa imo when it comes mag-share ka sa imuhang faith. Pero dili sa Pilipinas wala man pibang labay po dinhi. Di ba wala man pod. But if you are willing nang gyud to take rest, even nga maulawan ka, even nga pakaulawan ka, pero kung ang bunga sa imong relasyon sa Ginoo, nagbunga siya, dili ka mulo sa imuhang faith. Now ang word nga balik ko na to si ano tawagan ni si Peter o si John. They are untrained. They are ordinary man. Ang word ng ordinary man sa Greek word is gitawag na siya idiotai. Yan sa Greek word. Ibig sabihin sa idiotai means ordinary, untrained, with no credential, no religious status, wala man pod, and outside the traditional system. So imagine mo kung maato ka dito sa usa ka lugar nga pwede kang biay-biayon, pwede kang pakaulawan. Grabe nga mga tao ni mga they're ordinary people. Pero anong himong powerful sila? They are confident tungod kay nagbunga ang ilang relasyon sa Ginoo. Imagine mo ang kaning mga apostol ni Jesus, muni kauban ni Jesus for how many years? Kauban nila pag-heal sa mga balatian, doing miracles, pag limang ka ang tinapay gipadaghan, ang pila to ka tinapay gani? Two loaves and 5 bangus. Bangus ba to? O tilapia. So 5 fishes. Imagine gipakaon ang pila to? Pila? 5,000 men. Men pa lang to. Wala pa labot tong ang asawa. So sa journey nila kang Jesus, grabe. Kung ikaw ang apostol Jesus, di jud ka ubaulog gud ka mo share sa gospel tungod na sa imong experience. So imagine they are ordinary men, are trained with no credential, but wala nila ginalantaw ang ilahang background sa ilang kinabuhi. Ang ginalantaw nila nga ma-share gud nila boldly si Jesus. And then in Acts chapter 14 verse 13, balikan to. And as they observed the confidence of Peter, John, and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize nila them as having been with Jesus. Ibig sabihin, ang nakita nila, dili itong grabe ka potential nila, ilang confident. Nakita nila nga, naaguday Ginoo sa ilang kinabuhi. Naaguday si Jesus sa ilang kinabuhi. Lisod kaayo nga ipakita nato atong faith kung di gyud makita si Jesus sa atong kinabuhi. Lisod kay share ang atong faith kung dili makita si Jesus sa atong kinabuhi. Does it mean nga kanabang naong jud ka ni Jesus pero kanabang imong attitude, imong life, imong word nga mogawas sa imong baba nimo, makita gyud nila si Jesus. Makita gyud nila kauban gyud nimo si Jesus. Now, more time with Jesus, kung nakay time sa Ginoo, kanang attend sa small group, reading the Bible, if you have more time with Jesus,
boldness increases. Mo increase gid ang imuhang kanang kaisog ba nga mo share sa imong faith kung na kay time sa Ginoo. And then imong spiritual impact intensifies. Grabe gud ang impact sa imong kinabuhi gud kanang makapabago pod sa ubang nga kinabuhi. And then imong spiritual hungers grows. Kanang the more ka mag-hunger, kanang bang maggutomon ka sa pulong sa Ginoo, murag dili ni makompleto imong adlaw nimo kung dili ka makabasa sa iyang pulong. And that's kung natay time sa Ginoo kang Jesus. Pero kung less ang atong time with Jesus, our boldness will decrease. Sumubaba gyud. Murag maulaw ko ka mo share sa gospel. Maulaw ka sa share sa imong faith. The next is spiritual impact diminishes. So muwala gyud and drift from Jesus. So wala na kay heart, wala na kay confidence. So muna nga much better good if you have more time with Jesus. Tinood ba? Amen? Mo agree mo ana? So kung you have more time kang Jesus, atin kay small group, reading His Word, na kay confident good ka mo share sa gospel. Kung dili jud ka maulaw sa imong faith. Balik ta. Now the Lord in Acts 4, pag-abot sa 29, now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. So nanay threat na hitabuan ni. Kaya na nag-meeting na sila, kaning mga tawhanan ni, kung mo share pagod sila sa gospel, aristuha sila. Ikulong sila. Aristuha sila. So muna ang threats nila. Pero say prayer nila, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Kuwasa nga, Lord, kung na-threat, ikulong mi, wa mi kablo sa mitabo, so pwede mi patyon mi. But Lord, please, i-increase pagid ang among boldness. I-increase pagid, Lord God, ang among kaisog. Nga maskin na ay threat sa amuha, nga posible nga patyon mi, posible nga ko ikulong mi, wa mi kablo sa mitabo sa amuha, but please, Lord, tabangi mi. Nga ma-share gud namo ang gospel ngadto sa amuang ngadto sa mga katawhan. Next, a church that pleases God doesn't ask God to make life easier. Gusto man gyud tanong mo man gusto mga tao gyud nga usay ang Ginoo mahimo ng genie nga murag sitag pangayo sa Ginoo nga Lord tagay ko ani Lord tagay ko ani Lord tagay ko ani Lord. Lord please i-provide ni Lord. Pero ang gusto sa Ginoo gyud di mapasabot nga maglisod gyud ta. We ask God to make us bolder. Kanang yung dili ka maulaw gyud ba nga mo share gyud sa gospel. Next, in Acts chapter 4 verse 29 to 31. Now Lord, consider the threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to kill and perform signs and wonders through the name of our holy servant Jesus. Kaya nag-perform sila healing this time. So daghan gyud na ayo gyud, daghan gyud ang nituo sa Ginoo. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. Ano, nag-meeting itong time, nag-meeting sila, nag-prayer meeting sila. Nag-shake yun ang ilahang meeting place. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So, for example, sa imong family, sa imong relatives, sa imong mga silingan, you want to share the gospel. But before you share the gospel, before you share your faith, you need to pray. Ask God to fill you with the Holy Spirit, that God will guide you. Every time nga nami adtuon nga lugar, we share the gospel, mga di ko wisdom ni Lord. Lord, please tabangi ko kay wa ko kabalo sa akong dapat nga isulti. Na ay mga instances nga mga impronto bitaw na birthday celebration. Siyempre lami man pud mukaon kay na may litson. Pero pag i-invite ko kanang urada ba kanang kana dito nga dayon. Gusto ko Lord mo share gud ko sa akong faith. Kay nagi time sa akong life gud nga kanang yung kanang maluya ko mawala akong confidence. Ay confident. Kana bang di ko ganahan mo share. Kanang wala ko kabalo sa akong i-share. Wala ko kabalo na time ina sa akong life. And that time magpray jud ko nga Lord please guide me. Guide ko wisdom Lord sa akong pag-speak. And they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. You need to ask God. Pag naka-sharean sa gospel, you need to ask God. And Acts 5:18 to 19, muna na yung threat ng hintabo na tinuod na gyud. They are arrested, the apostles, and put them in the public jail. Nakulong gyud sila, ikulong gyud sila. Kaya naman pagbanta sila ha. So kung di mo muundang sa pag-preach, ikulong gyud mo na mo. Napay mga ubang nga country na sa Middle East, ginabuhat ka pa na nila. Sa katong nag-abroadan sa akong sa Saudi Arabia siguro to, nag-abroad ang akong igagaw dito. Yung siya nga
gaw, maglisod jud ko dinhi maskin sa pagbasa lag Bible. Kay bawal gid dito ang Bible. Magdala ka Bible bawal. Kay may tabo sa imuha, kanang imong kamot nimo ano nag-blade. Anong blade ba o kutsilyo ba? Hiwa-hiwaon na siya. Every time mo dala kag Bible. Muna ang ilang cellphone nila gani sekretuan nila download og apps. Para ba every time mo basa sila hilom jud kaayo. Lisod kay no? Lisod kay na ba? Laliman ka pag i-proclaim nimo si Jesus sa anang lugar, kasi patyon jud ka. Patyon jud ka. Tung sa Iran. Sa Iran, karon nagira man ang Iran karon. So imagine, no mo share ka sa among faith nimo, pero wala ka kabalo sa metabo sa imong kinabuhi, pwede ka mamatay. Na-remember na ko usa ka missionary, niladto siya sa Mount Fuji. Kanang Mount Fuji, dili siya Mount Fuji. Fuji nga lugar, kamurag island ba. So gamay ka siya nga island, gitawag siya nga Fuji. Dili po ni sa Japan, pero basta lugar siya nga Fuji. And kaning lugar nga Fuji manggod, kuha ni siya, mga tao ni nga mga carnival people. Kanang mukaon gyud og tawo ba? Mupatay gyud og tawo, mukaon gyud tawo ba? So daghan na kay ang mga missionary ang nag-adto didto. Daghan na kay mga missionary nag-adto didto. And then last story na ni siya. And then hitabo ana siya nga, I want to go this place. Kinahanglan ko i-share gyud ang pulong sa Ginoo. I-share gyud nako ang love ni Christ. I-share gyud nako akong faith. And then ana mga Christian nag-pray sa iya ha. Sa nga, pastor, sure na gyud ka? Kadaghan na kay mga missionary ang nga patay gyud, wa na kabalik. Siguro wa na to sa CR karon, na tong na digest na. Ikaw na gyud nila. One time nag-decide gid siya sa nga no, I will go kay mo ni gisulti sa Ginoo sa kuha. Mo ni ang conviction. I will go there boldly with confidence. Whatever happen na may threat, pwede ko mamatay. Pero I will proclaim, I will share the gospel. So pag abot niya sa Fuji, pag abot niya karon dito, niduol siya sa kampo. Kanang kampo ba? Kampo gyud sa mga tribe gyud nga tribe gyud ba nga kanang mga carnival tribe. Ato siya dito. And then pag ato niya dito, siyempre pag buhato ka dito, mga tao palagi palantaw sa mga tao. Ano mo rag kani kay barbecue na po ni ron. Di ba? So ikaw na ano ba? Ikaw nga naa dito, unuhon ni mga tawanan, wa na gyud ni. Patay kita ni. So sa diyan nido ato sa dito, gusto sa mag-istorya sa ilahang commander. Kung commander sa tribe ba? Commander gid sa tribe. Gusto ko mag-istorya sa ako yung commander. So dito dahil sa ilahang tribe di ay nade sa 5 ka leader. So before ka makaadto sa pinaka-leader, katong ilang head gid nila, tong baga CEO, CEO sa ilang kumpanya, ilang commander gid nila, moagi sa kag upat ka leader. So manangid ka sa ilaha nga makikistorya ka sa ilang commander. Istorya. Karon kaning upat ka leader niingon sila, ang among commander karon nagsakit. Nagsakit ang among commander. Naa siya sakit karon nga malubha nga wa may kabalo kung maayo mo siya dili. 50-50 na gyud ang iyang kinabuhi. So sa mind sa missionary, Lord, this is the right time. Hinangit sa upat ka leader, pwede ba ko maka-praise sa inyong commander? I-pray na ko siya sa akong Ginoo. Katong mga leader, sa mga tawhanan ni. Siyempre, una-una kung ikaw nga leader, gigutom na ka, paglami naman yung sugbao ning tawhanan ni. So nag-pray yun siya. Siya nga, can I ask the favor? Pwede ko makapag-pray sa inyong commander? Ningon tong leader, sige, i-pray ang among commander. So nasulod siya dito sa ilang kampo, kampo nila ng tribe, camp nila. Dito, kamatyonon na gud ang ilang commander. So dito, nag-pray din ang missionary. Nanangid siya sa commander, pwede ba ko mag-pray sa imo ha? Sa imong balatian karon. Tando ang commander. Karon nag-pray ng missionary. Pag-pray siya siya ni Lord, para heal this man, pakita imong grace, itong love, sus karon pagkuman og pray mga igsoon. Namatay bitaw ng commander. Kung ikaw tong missionary, wa na barbecue na gid ko ani ron. Impas gid ni ron, nag-pray ko niya namatay. Then after a minute, sa human sa prayer niya, namatay. After a minute, namata siya galit ang commander. Kamata ba? Niniingon ang commander, ayaw ninyong hilabti ning tawhana. Tinuod ni nga storya, ayaw hilabti ning nga tawhana. Wala ko namatay. Gidala ko sa Ginoo sa iyang presensya. Nakig-istorya mi. Ingon sa Ginoo, mutuo taaning tawhana. 80% sa community nahimong Christian. Boldness, confidence, willing to take risk, fearless, bahalag mamatay ko, Lord.
as long as ma-proclaim na ko ang gospel. Kato ilang commander, nahimong pastor sa ilang community. 80% sa ilang community sa Fuji, nahimong Christian. Grabe nga faith. Grabe nga boldness. Ang pangutana, is your faith strong enough to believe in Jesus, but too timid to be bold for Jesus? Sabot sa timid, karang maging tamad ka sa pag-share, or naging shy ka sa pag-share sa gospel. Now, sa imong group discussion, if example, maka-small group mo, on a scale of 1 to 10, how bold are you about your faith? How does your current relationship with Jesus impact your answer? Friends, ayaw kaulaw sa imong pag-share sa imong faith. Kung sila gani willing to take rest, sila willing to die, ang mga apostol, they are willing to die for Jesus. Dati gidinay nila si Jesus. Katong si Jesus that time itong ilansa sa cross. Asa man ang mga apostol ato, di ba? Wala. Di mo makita ng apostol dito, nagtago-tago pa, Peter gipangutana siya, di ba? Mo man na siya ang imong master. So dili kapinang gidinay si Jesus. 3 times yung gidinay si Jesus. Pero katong nagpakita usab si Jesus sa ilaha, they're willing to die. They're willing to take rest. Full of courage, full of boldness, full of the Holy Spirit. Si Peter gilansan sa cross. Di sa musugot nga masama kang Jesus, katong gilansan sa cross ba? Muna ang iyaha baliktad. Baliktad ang iyang crucifixion. Mga apostol gipangputan og ulo para i-deny lang si Jesus. Gisawsaw, gitusmo dito sa gaboil nga oil. Ang uban gipanitan ng mga apostol. Imagine, for the sake of the name of Jesus, sa atong community, sa atong mga silingan, sa atong mga friends, kaya ba nila buhato na pag mo-share ta sa gospel? Sa Pilipinas, dili na may tabo. But are we willing to take rest boldly to share our faith? Nanong willing sila mamatay, tungod kay naay paglaom dito sa langit. Kung kanang imong friends nimo, mo nang gina-encourage mo, mga kaigsunan, diri sa Armand's City Grace, this coming anniversary, akong i-remind na po ito mo, this coming anniversary, invite, imong friend mo, masig isa lang invite. Ayog kaulaw invite. Ayog kaulaw. Kay kitang tanan, mga tao nga palibot sa tuwa, kinahanglan nila Jesus. Munang ayog kaulaw. Be bold to share your faith. Og ma-invite ta, og isa. Willing na ba mo invite? Nana mo yung mga prospect nga invite ninyo karong anniversary? Nana mo yung nahununaan? I-invite na ko si Basti. Okay naman. Di, Basti nga silingan na mo ba? Sinong Basti? Mapangalan po dato. Dili si Basti nga mayor. So, willing ba ta nga mo invite karong anniversary? Di ba ta maulaw mo invite? I-share na to atong faith sa atong mga friends. Nana mo yung nahununaan? Ay mo kaulaw. Kay gaya, tagaan mo sa Ginoo og power. And then you're filled with the Holy Spirit. Let us pray. Father God, salamat kay Ginoo sa imuhang pag-bless ka namo, pag-remind ka namo, Ginoong Diyos, sa dapat namong buhaton, Lord God. Na may time, Lord God, nga maulaw mo share sa among faith. Ipailila si Jesus, Lord God, sa mga tao, especially, Lord God, sa among relatives, sa among family, sa among mga friends. Lord, tabangi kami, Ginoo, nga magkaroon og boldness, dili maulaw, mo share sa gospel, Lord. And then this coming anniversary, Father God, we pray, Lord, na ikaw, Ginoong Diyos, ang mag-guide sa mga, Lord God, sa mga invites. Namin may ma-invite ng mga friend na mo, Ginoo, please, Lord, tabangin mi, Lord God, nga magkaroon kami og boldness, og dili gibi maulaw, Lord God, nga mo share sa gospel, og dili maulaw, Lord God, mo invite sila, Lord God, this coming anniversary. We pray for each one of us, Lord God. Guide us, Father. Bless us so we can be a blessing to other people. Thank you, Lord God, for your message. And thank you, Lord God, sa imong gibuhat ito sa cross sa Kalbaryo. Salamat sa tanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanimo. Ako kanta.
Ang pagagamhanan sa tibuok kalibutan, imantala ko ang imong grasya, imong kaluoy o gugma, lay makalabaw sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Angayan kang pasidungga, Diyos o Hari ko. Isangyaw ko imong pagkagamhanan, tibuok kalibutan, imantala ko imong grasya, imong kaluoy o gugma, lay makalabaw sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Angayan kang pasidunggan, Diyos, Sangyaw ko imong pagkagamhanan sa tibuok kalibutan, imantala ko imong grasya, imong kaluoy o gugma, ay makalabaw sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Ngun kang pasingunggan, ang labing gamhanan, Diyos o Hari ko. Diyos o Hari ko. Diyos o Hari ko. Yes, Lord, salamat kayo sa pag-remind ka namo pinagi sa awit, Lord, nga amo gyud i-share, Lord God, amo gyud ipakita Ginoong Dios kung kinsa o unsa ang gibuhat ni Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Nami mga friends, nami mga relatives, nami mga family Ginoong Dios na wala pa gyud na sharean sa gospel. We pray, Lord God, nga gamiton nimo, Lord God, ang mga kinabuhi boldly, nga dili gyud mi maulaw, Lord, nga mo share sa among faith. We will take rest, and dili mi mo tan-aw, Lord God, sa among kung kinsa mi, kung sa among mga background, Lord God, if you are educated or untrained. Ang ipangita nimo, Lord God, boldness, Lord. Ang dili gyud, ang confident gyud Ginoong Dios nga mo share gyud sa imong mga pulong. And I pray, Lord God, nga ikaw maga-bless sa matag usa kanamo, Ginoo, as we depart in this place, Lord God. Ngayon, as we continue, Lord God, sa bulhaton karong adlaw, Ginoong Dios. I pray, Lord, nga padayon ka, Lord God, sa pag-work sa matag usa kinabuhi. Ikaw magapadayon, Lord God, sa pag-blessed, aron mahimo kaming blessing ngadto sa uban. And Lord God, I pray, Ginoong Dios, especially, Lord God, sa mga student. I pray, Lord God, nga ikaw maga-bless, Lord God, sila pag-eskwela, Ginoo, tagay sila wisdom, ubanin sila kanunay, Lord God, sa ilahang mga pag-eskwela. Mahimong blessing sila, Ginoo, sa ilang mga classmate o sa ilahang teacher. Maging honest sila, Ginoo, Lord God, sa ilang pag-eskwela. And then ma-share nila, Lord God, ang ilahang faith. And I pray, Lord God, sa mga trabahante, nagkatrabaho, Ginoong Dios, tagay sa nagkaalam, Lord God, kusog sa kanunay, Ginoo, sa ilang pagtrabaho, Ginoong Dios, ubanin sila kanunay amahan, tagay sila wisdom, and then mahimo silang blessing, Lord God, sa ilang kapwa nga katrabaho. I pray, Lord God, nga dili sila maulaw o dili karon sila boldness, Ginoo, i-share ang ilang faith ngadto sa ilang pamilya, sa ilang mga amigo. And I pray, Ginoong Dios, na sa mga negosyante, I pray, Ginoong Dios, ikaw maga-bless amahan, magapadayon, Lord God, sa pag-sustain, Lord God, sa mga customers, especially kani, Lord God, kini Arman's restaurant. We pray for this, Lord God, nga ikaw, Ginoong Dios, magapanalangin pamahan sa matagaan pa nimo sila more customers, Ginoo. And then I pray, Ginoong Dios, nga may mong blessing kini nga restaurant, Lord God, nga ma-share po namo pinaagi ang restaurant, Lord God, si Jesus Christ. And I pray, Lord God, sa matag usa ka pamilya, i-bless, Lord God, mapabilin ang pagginugugmaay pinagsinabtanay. I-bless, Lord God, ang mga plano, mga desire na mo, Lord God. We pray, Lord God, for the coming anniversary, first anniversary, Lord God, there is City Grace. We pray, Lord God, sa mga invites, Ginoo. We pray, Lord, nga ikaw mag-intervene sa mga kinabuhi, Lord God, sa mga invite. Makauban na mo sila diri, Ginoo. And we will celebrate, Lord God, dili kung sa ang amo ang
unsa ang gi-celebrate na mo, Lord God, nga anniversary. We will celebrate, Lord God, your goodness, your love. We'll celebrate, Lord God, ang imong kamaayo, Lord God, sa matag sa kinabuhi. And Lord, as we depart in this place, Father God, may you continue to bless us, Father, and safe ang among pagpanguli karong adlaw. Among gibalik yung tanan dungo ug gimaya kanimo lamang. And now, the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, both now and forever. Amen. 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 Blessed Sunday, everyone.